Hello everyone! Welcome back to aking channel. At syempre, as you can see sa ating video, nakikita nyo na naman ang nagagandahang disenyo na aming nadadaanan pagpunta sa isa sa mga dinarayong lugar sa Belgium. At syempre, ito ay kaganapan kapag meron tayong mga summer escapade. So, eto na nga mga kapatid, at nandito tayo sa Ostende, Belgium for the second time around. Yes, 2 years ago, nandito rin tayo sa place na ito, pero ang difference lang ay dati sumakay kami sa train para makapunta kami sa Ostende, but at this time meron na kaming private car. O, diba? Nag-level up ng very light ang ating life status kasi may pa-private car na tayong nalalaman. So, ayan na nga. Dahil sa napakatagal naming naghanap ng parking kasi summer is life talaga dito sa Belgium kasi ang Ostende ay dagat talaga siya. And ang dami-daming napakagandang area dito kahit na sasabihin natin na nasa dagat. Yes mga kapatid, as you can see, ang daming mga magagandang bahay at ayan na nga, ang daming mga yacht, mga private ang mga ito kasi kung hindi nyo po nalalaman mga kapatid, ang bansang Belgium ay sikat din sa mga yate kasi meron silang mga dagat. And na according sa mga sabi-sabi nila, may mga tao daw na bumibili ng mga yacht kasi ginagawa na nila itong mga bahay na tapos kasi most of the time daw na gumagawa ng mga ito ay yung mga pensioners na kung saan nagpe-pension na sila and they want to enjoy their lives kasi kapag may yate ka daw, kapag meron ka ng yate, you can go from place to place. Kagaya nito, nakadaong sila mismo dito sa heart of the city, heart of Ostende. Na kung saan tingnan nyo naman mga kapatid, sa totoo lang nandito sa gitna talaga yung mga yate, pero nandun ka rin sa gitna ng mga malls, mga shopping centers, at malapit talaga ito sa dagat. And last time na pumunta ako dito, sobrang na-amaze talaga ako kasi hindi mabilang sa aking mga daliri kung gaano karami, gaano kagaganda ang mga yate na nakapark dito sa kanilang harbor. Harbor bang tawag doon? Yes, mga private yachts yung mga yan. At kung diretso-diretso tayo, nakikita nyo po yung malaking parang building dyan. Yan po yung kanilang train station. Yung train station na yan ay very close din sa dagat. Wherein, itong train station na ito ay nagko-connect sa iba't ibang places dito sa Europe. At ang kanilang mga passengers normally ay nagkakaroon din ng mga connecting flights. And right here, nandito din yung tinatawag nilang tram, na kung saan yung tram ay kumbaga sa Pilipinas ay MRT o LRT. Ang tram na ito mga kapatid ay siya namang umiikot-ikot-ikot dito sa area na ito para sakayan public transportation, kumbaga aside sa bus. Kung ayaw mong mag-tram, pwede kang mag-bus, pero kung gusto mo ding mag-bus, pwede din. And of course, ayan na po yung mga bus. Nakikita nyo po, umiikot-ikot po yan along Ostende. At saka makikita nyo rin po yung mga nakapark dyan na bicycles. Kasi aside sa public transportation na bus, tram, at meron din silang mga private
transportation, mga private cars, meron din silang mga bicycles, which is isa ito sa pinaka-common na mode of transportation dito sa Belgium. So, ayan na po, very close na po tayo sa kanilang train station. At imagine niyo mga kapatid na yan ay ang kanilang train station. Para kung tutuusin pa sa mga what do you call this one? Mga palasyo. Ayan. So, naglalakad tayo doon kasi from the pinagparkingan namin ng sasakyan, naglakad pa kami siguro ng mga 20 minutes para ma-reach namin yung seaside. So, ayan, ang dami-daming tao kasi it's summer at saka nagre-reach yung kanilang temperature dito ng from 30 to 34 degrees Celsius. Yan. So, very safe ang area. May mga ambulance in case of emergency. Maraming mga police na nagme-maintain ng peace and order. Ayan, at ang ganda-ganda talaga. Tingnan nyo naman po yan mga kapatid, ang lalaking mga buildings, skyscraper na tinatawag nila. At imagine nyo yung tubig, yung kung saan nakapark yung mga yate, ay mismo talagang gilid ng kalsada at harap mismo ng tram at train station. So ayan, nagtuloy-tuloy tayo sa paglalakad kasi medyo malayo-layo pa ito. Pero manonotice mo na yung bugkos, yung tumpok-tumpok na dami ng mga tao, knowing na anong oras lang ito mga ka-cravings, like 10:30 in the morning ang oras na ito. Kaya nagdadagsaan sila kasi it's a holiday din. Kaya maraming oras ang mga tao na mag-spend ng time sa kanilang mga family. So, ayan na nga at naglalakad-lakad na. Tuloy pa rin kami sa paglalakad. At mapapansin mo talaga na ang linis din ng kanilang lugar. Yes. At saka mayroon din dito, kagaya ng bangkang yan na nakikita nyo, I mean like bangka. Ito naman mga kapatid ay ginawa nilang business. It's like, kung gusto mong magpa-picture at i-check, itignan ang loob ng bangka na ito, pwede po kayong mag-queue behind that at meron po kayong babayaran like 2 euro para mapasyalan yung loob ng bangka na yan. Hindi lang talaga ako makamove on sa nakikita ko ngayon kasi ang ganda-ganda niya in personal. Makikita mo talaga ang kagandahan nila ng mga building na nandyan. Imagine mo, di ba, all in one. And along the road, ayan, marami ding mga hotels, mga room for rent sa mga bakasyonista na gusto nilang magstay ng week, 2 weeks or longer na gusto nilang i-appreciate din. Ayan, meron din church dyan. Yan yung church. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglalakad. Siguro at this point, pwede natin sabihin na mga 5 minutes na lang mararating na natin ang gilid ng dagat. So, tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Ayan. Ma-enjoy mo din kasi yung weather that time is gloomy siya. Hindi siya masyadong mainit. Kaya mas ma-enjoy mo yung maglakad kasi hindi siya ganun kainitan at that moment kasi maaga pa. Kasi expected daw na mag-raise ang temp ay mga between 2 to 4 p.m. na. So, dito naman mga kapatid, may mga, kung gusto ninyong mag-rent ng mga yate para mag-scroll around the area, pwede din kasi pwede kayong mag-rent dyan. Ayan. But syempre, ang price niya is per head yata ang bayad. So, ayan, inilalabas nila slowly yung mga bangka dyan, ay yung mga yate dyan na pwedeng marentahan para ma-enjoy, ma-appreciate ang kagandahan ng Ostende seaside. Yes, napakaganda talaga siya. At ang dami na niyang changes. Before, makikita natin, maiisip ko na ang daming pagbabago. Nag-improve siya kasi dagsa din ang tourists dito kasi ang sabi nila,
kapag daw yung dagat ng Ostende, and the other side is United Kingdom na daw yun. Part na daw ng United Kingdom. Kaya it's a mix nationalities, mix na mga tao from neighboring countries yung mga namamasyal dito. Kasi alam naman natin na ang Belgium, ang Netherlands, Luxembourg, and other part of Europe ay nakakaranas most of the time ng winter. So, talagang ma-appreciate mo kasi sila yung countries na nakaka-experience ng 4 seasons ng weather. Nakakaranas sila ng summer, autumn, winter, at saka fall. O diba? Napaka swerte nila. Pero pag summer, ayan, nagdadagsaan ng mga tao kasi syempre pag winter, nagka-hibernate ang mga tao kasi sobrang lamig. Hindi mo ma-appreciate ang ganda ng kalikasan, lalo na ang dagat. Kasi syempre, hindi ka pwedeng magsuot ng mga something na makakaligo ka. Diba? So, ayan na nga, malayo-layo pa yung aming lalakarin, pero feel mo, tsaka ini-imagine mo na ano yung una kong gagawin dito pag na-reach ko yung seashore. Pero, ayan, ang lawak ng kanilang daungan ng mga yate. At ayan, syempre, yung mga pa-inarte mode pa yung ganon. So, ayan, at tuloy-tuloy pa rin yung ating paglalakad mga kapatid, pero nakakamangha talaga, ang sarap sa mata makita yung ganitong eksena na nawi-wish mo na sana sa Pilipinas meron ding mga ganito. Ayan, itong nakikita yung tumpok ng tao dyan mga kapatid sa video, inaantay nila yung barko. Kasi ito na transportation na pwede silang pumunta sa kabilang, let us say, kabilang lugar. I mean, like, kumbaga, sa ating sa Pilipinas ay kabilang isla. Pero they have to ride sa bangka na yon para makapunta sa kabilang ibayo ng dagat. So, ayan, naganteng daming pasahero kasi dyan, pwede mong isikay ang iyong bike, pwede mong marami kang karga, pero hindi ko alam kung may bayad yan or free. Kasi yung experience ko before sa Amsterdam, from the mainland, nag-transfer kami going to the other land at maraming mga mga pakulo nila, pero sumakay lang kami without paying, so it's for free. So I am assuming na yung bangka na yun ay for free lang din siya, para din sa makakaganda din sa mga pang-akit nila sa mga turista, kasi they have the chance to see the other side of the neighboring town by riding in the boat na free. For free talaga siya. So, ayan na, pero nag-emote-emote, pero haggardness overload na tayo dyan. Hagardo Versosa ng beauty natin kasi nagdala tayo ng payong. And of course, yung mga dapat nating dalhin for hydration, like food, water, juice, at mga fruits. Kasi syempre, kailangan nating kumain din para ma-enjoy natin. At saka ang daming seagull dyan na nakikita na lumilipad-lipad. So, ayan, medyo Hagardo Versosa ng ating looks, pero nakakaloka. Tingnan nyo naman yung tsura namin dyan. Oh, so, ayan na tayo mga kapatid. Nakarating na tayo sa seaside. And tapos na rin kaming mag-lunch dyan. At ayan na, nag-start na kami na mag-explore kasi ayaw namin na maabutan kami ng sobrang taas ng temp at saka sobrang taas ng araw, kasi yun na yung nakakasunog sa balat. Kasi honestly mga kapatid, na experience ko when we went to Talaba sa oyster hunting namin. Diyos ko, hanggang ngayon hindi pa bumabalik yung kulay ko sa braso kasi hindi ako nakapaglagay ng sunscreen. So medyo ginagamot ko pa yung part na yun ng aking paglalakbay. So yan, ang sarap-sarap lang. Feel ko na talaga ng pagiging turista ko dyan, honestly speaking. Kasi ramdam na ramdam ko na, oh my God, sana ang family ko ay
nakikita rin yung mga bagay na nakikita ko sa pagkakataong ito. So, ayan, tignan nyo naman po yung side na yun, dun kami galing. And pagbaba mo dyan sa mga buildings na yan, dyan pwedeng maligo. Pero napaka-safe kasi ang daming mga license na mga nagbabantay sa dagat, mga lifeguards, kumbaga, ang tawag natin sa Pilipinas, na na nagbabantay, and they are talagang hands-on sa pag-caught ng attention ng mga turistang naliligo na kapag nandun na sila sa deeper part ng dagat. And may part kasi doon, mga kapatid, na kapag nag-high tide, lumalakas ang kanyang electric current. So, watchful talaga sila sa mga bagay na yon. And so far, ang daming batang naligo, but safely, napaka-safe talaga. At mararamdaman mong walang panganib na mangyayari kasi attentive, may mga pulis na nagronda all over the area, and ang mga tao, they are very cooperative. Ang mga tao, napakababait nila, they are showing their friendliness sa iba't iba, at purely vacation, walang stress na mararamdaman, puro na lang relaxation talaga. Kaya ang dagat din talaga, honestly, ang sarap-sarap sa pakiramdam na tumambay dito. So, yan ang ating lakbay dagat ni Kakang Sdalikan. Bye!